idol sa kantahan. Laban, laban, laban! Tinitilian ng sambayanan. Paano kung isang araw ay bawian sila ng kasikatan? Ang dating gumigiling, ngayon naglilinis na lang ng dingding? Ay, mukha ko! Ay, wag! Ang laging glamorosa, ngayon makeup artist na lang ng bangkay. Ang dating artista, ngayon sa lamay na lang umi-eksena. At pati ang tenga ng kurimaw, pinagkakitaan pa. Makayanan kaya nila, laban o bawi ba? Ang hamon namin, laban-laban, sex bomb! Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kapag sinabi nating sex bomb, halos lahat yata kaya nilang gawin. Sumayaw, kumanta, at pati pag-arte pinasok nila. Pero paano kung makadip ang kaniniwang trabaho ang ipagagawa sa kanila? O ika nga, mga odd jobs. Makayanan kaya nila? O bibigay sila? Yan ang malalaman natin dito sa Laban-Laban Sex Bomb Series ng Extra Challenge. Kung tawagin siya'y babaeng hita, pero charming at sweet-looking. Si Ate Jopay, mabait yan. Tapos pag may mga problema ako, sinasabi ko sa kanya, tapos papayuhan niya ako. Galing sa hirap ang pamilya ni Jopay, nagsusumikap ngayon ang dalaga na matulungan ang kanyang pamilya mula sa kanyang pagsasayaw at pagkanta. Mahirap pagiging sex bomb pero masaya. Halos siguro 24 hours yung trabaho namin. Ayon kay Jopay, lahat ng ito ay kanyang ginagawa para sa kanyang pamilya. Kasi mahal ko sila eh. Ayokong maghirap ulit or ayokong mahirapan sila. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral, nagpapasalamat si Jopay sa Diyos at sa kanyang mga kasamahan dahil sa magandang kapalaran na tinatamasa niya ngayon. Mahirap humanap ng trabaho lalo na stable ka. Mahiyain at tahimik naman daw itong si IZ, isa sa pinakamatagal na sa grupong sex bomb. Marami ang sa kanya ay nagka-crush dahil sa misteryoso niyang kagandahan. Moody yan kasi minsan parang bigla-bigla na lang siya, nananahimik na lang, pero tahimik talaga si Ate IC. Unang naging miyembro ng Dance Focus si IZ, isa ring dance group sa Itbulaga. Pero dahil likas ang galing at talento sa pagsasayaw, inilipat at naging pioneer ng grupong Sex Bomb na nooy nag-uumpisa pa lamang. Mahirap lalo na yung mga puyatan. Yan, mahirap yan. Yung wala na talagang tulugan. Tsaka always on call. Ginagawa ko yung lahat para hindi ako masira sa mga tao. Show sa araw, show sa gabi. Meron pa silang soap opera na Daisy 7. Sina IZ at Jopay. Dalawa pa lang sila sa apat nating mga challengers. Madadaan kaya nila sa paggiling ang challenges na kanilang haharapin? Malakas naman yung loob ko eh. Kahit saang bagay. Kahit ano, kakayanin ko. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para malagpasan tong challenge na to. Years old pa lang si Ira ay laman na siya ng amateur dance contests. Wala siyang kamalay-malay na isang magandang pagkakataon pala ang naghihintay sa kanya. One time, nag-contest kami sa Parañaque. Judge si Ate Joy doon. Tapos ayun, nung nakita niya ako, nagsayo kasi kami doon, binigyan niya ang calling card. Nagbigay sa akin ng calling card. Tinanong akong gusto ko daw mag-sex bomb. Dito na nagsimula ang tagumpay na hanggang ngayon ay tinatamasa ni Ira bilang sex bomb dancer. Si Ira ang pinakamagaling gumiling sa grupo, kaya naman binansagan siyang dance floor diva ng sex bomb. Ang laking bagay na sa'yo nun eh, dahil sa sobrang paghihirap mo para sa grupo, nagkaroon ka ng name na ganito, diba? Na parang naging dance floor diva ka ng sex bomb.
Pero dahil ito na ang trabahong halos bumubuhay sa kanyang pamilya, sa bawat hataw ay hindi niya nakalilimutang ibalik sa kanilang mga tagahanga ang suportang ibinibigay ng mga ito sa grupo. Galingan mo kasi ikaw ang pambato namin dalawa. Ikaw lang ang nakuha kaya kaya mo yan. Huwag kang susuko. Kahit anong pakain sa iyo, kain lang. Laki ng bunganga mo yan. Hindi, kain lang. Kahit huwag kayong patulugin, okay lang. Nanonood tayo niyan, diba? Sanay ka naman, hindi natutulog talaga eh. Kita-kita tayo sa extra, extra. Katulad ni Ira, mahilig ding sumali sa mga contest si Yvette. Nag-champion ako sa Ikaw at Echo dito sa Itbulaga din. Tinawagan ako ni Ate Joy, bali para daw sa Sex Bomb Singers kasi nagbubuo nga daw siya. So ayun, umuo kagad ako. Kung si Ira ang reyna sa gilingan, si Yvette naman sa biritan. Kaya tinawag siyang Sex Bomb Songbird. Masaya! Diyos ko! Di ba matawagin ko pa naman gano'n? Nakakatuwa. And songbird lang naman dito si Regine. Tulad ng ibang sex bomb, oras din para sa pamilya at sarili ang pinakamalaking nagbago sa buhay ni Yvette. Mainit kami ngayon sa tao, kumbaga. So, yung mga shows talagang sobrang dami. Minsan lang makapagpahinga, pero syempre, di ba, minsan lang naman dumating yung ganyang opportunity, kaya kahit mahirap, talagang ginagawa namin, kinakaya namin. Aminado rin si Yvette na malaki ang naitulong ng pagsali niya sa sex bomb sa pag-angat ng buhay ng kanyang pamilya. Sa financial, medyo umangat naman konti. Konti lang. Galingan mo kasi kailangan natin ng pera, lilibre mo kami ni Mama Wing eh. Galingan mo kasi. Tsaka, Kasi nawawalan ka na ng mga alahas mo eh. Kaya makabili ka ulit. Tsaka, galingan mo, kaya mo yan. We love you.